No, ako, dami kang palakot sa akin eh. Pakulong daw ako, pidala ng plunder at lahat. No, ulitin ko ulit. Pakulong niyo ako, papatay niyo ako, okay lang. Pero tatlo, dandanan niyo. Mga tao bayan. Narinig kayo yan kung ako papatay niyo. Ang mga Ilocano na matitino. At Diyos, di sila makakamutot. Maraming pangulang Diyos. May makamutot lang. Lulutuin sila din sa tanak. Alam mo, Manong, may isang tanong pagdating din sa stabilization niyan. Ito po bang labas po daw ninyo? Is this part of your legacy that you're trying to, kung nasa fourth quarter ka na daw ng life mo, may gusto mo mapaganda yung imahe mo sa taong bayan? No. Wala akong agenda rito. Humihingi ako ng pamanhin dahil nakatulong ako sa kanya eh. Hindi na malabas yan. Humihingi ng paumanhin sa Sa taong mga bayan. taong bayan dahil parta mo na kundisina. Boto natin. Hindi presidente yan, kundi ako, ang piso lang niya noon, vice president. Ako lang nagsabi na presidente muna, pag nagpahal si Sara, baba ka, protected ka lang. Palakpakan yung mga Ilocano. So, inulit namin. So, nung kampanya, bawal pa. But nakakuha ko nung journal of PRRD ng Carbit. Maliit lang pwede. Bawal ang malaki dahil COVID. So ginawa ko, regional mayor. Pinasyalan namin. Naging popular. Sabi niya, Manong, mabuti na ikaw presidente ng Mayor's League. Kasi nung araw, tumakbo ko, wala akong isang mayor. Maraming salamat, Manong. Papasalamat. Hanggang doon na lang. Bago pa lang, inisulto na ako sa Japan. Aside sa mga daming sinasabi pangako sa akin, naintindihan ko yun dahil promising ko po. Pangako ko. Japan, ang aga. Nasa presidential table kami. Nilati lahat. Nandun ako. Hindi ako nilati. In spite of the fact, lahat ng ginawa ko sa kanya, insulto yung kasarap ng mga pinaalala pa yun lang yan. That Manong Charlie Desir. Tinignan naman ako, hindi ako pinitsyon. Bastos yun. Pero, bakal-bakal hindi. Nakisama ko rin. Kaya ako, pero... Nabatawan niyo ba siya? Sabi naman niya. Ako napayan ako. Of course, napaya ako. Tao lang ako, hindi ako plastic eh. So, nung natapos yun, nag-alisan, napilitan ako na iwan dahil nagpa-picture lang ng tao. Dami. Yung may iba nagpa-picture na bastos naman kasi niya. Dinis ko yun. Pangalawang malaking kasalanan niya, paghuli kay President Digong Duterte. Dapat pakita niya na matigas siya, intulitisin, dahil may sarili tayong batas, hindi mamigay sa mga bansa. Iyon ang masama. Ibig sabihin doon, mayroon siya ang statement niya, ha? Ipapakita ko yung statement niya na hindi ko rin una siya ICC yan, meron tayong sariling batas. Siya nagsasabi. Kung nakalimutan nyo na, papakita ko yun. So, yung ginawa niya yan, hindi maganda. Meron tayo sariling batas. Bakit niya ipagkanuro sa ibang bansa? Ang Amerika, maski sinong tao nagkasala dito, embassy pupunta, tinutulungan nila maski anong kasalanan nila. Tayo, pinapadala natin. Hindi, dapat balik si Presidente Duterte para tayo maglinis. Kung ano ba na kasalanan na, ipakita natin na matigas ang Presidente, kaibigan ko ito, pero kailangan managot. Mahiwaga ang mga ginawa ng Hakbang. Nasaktan niya yung mga taong tumulong sa kanya. Ano ang pinakaugat kung bakit parang wala sa alignment o kilos o tama o normality yung ginagawa niya? Is it the people behind him? Or is it true na siya ngayon ay, according sa rumor, sa dark web, meron daw mga sindikato, drug lord, sa likod niya na hindi niya matanggihan. Kaya kahit na walang saysay ginagawa niya, totoo po ba yun? Palagi ko kung very ignored na siya eh.
Dahil day one, first year, 3 taon lang, paano nakakuha ng 31 billion in Vizcaya? Makakakuha ka kung may kapit ka sa kubalasa sa taas. Ang tagal ng kontraktor ng tatay ko, ang tagal ng kontraktor. Never kami nakatingin ng gano'n na. Pero bakit Billion, tinutog yun? billion. Bakit niya nilabas yun? Anong ginawin yung billion talaga? Para hero siya, dahil puputok na yun, sasabog na eh. Meron na maglalabas, inunahan niya. At saka may nagsuggest, May maglalabas na. may maglalabas na. At magsasalita na yung tao. So, sinadya niya para ibintang siya ba para hero siya, niyalaglag pati kasama niya. So, base sa senior mo sa akin today, Manong, dahil nagkamali ka sa pag-endurso kung bakit siya ngayon naluklok, you feel it's your responsibility to also correct the wrong. Is that it? Guilty ako dahil nabudol ako, kala ko ayusin ang pangalan ng mga magulang nila. Dahil mga magulang nila nakalagay sa Guinness Book of Records. The biggest robbery of government. Picture ng tatay niya at nanay niya. Nakakaya. Dapat yun ang ayusin niya. Akala ko. Hindi. Mas masahol pa ngayon ginagawa. Wala itong mga flood control kung hindi niya pinirmahan. Siya ang responsible. Siya ang commander-in-chief. Walang lalabas na pera kung hindi niya pirmahan. Ang national expenditure, i-review na yan. 556 billion, less than a trillion. Binigay sa kanya, review niya yan. Bakit? 29 million tinanggal niya yan. Di alam niya yan, bakit tinuloy pa? Pinabantayan na sana lahat yan. Kung talagang totoo yung sinasabi niya. Ngayon sinasabi, dapat bantayan mga ano. Too late. Too late. Para bang sinasabi niya na, tama na. Kulong natin to, kasalanan ito. Naruhugas lang ng kamay. Merong tinatawag na Marcos Gold. Marcos Gold. Ginto. Gold. Oh, yung Marcos Gold na yan, nagkaroon dati ng beneficiaries na listahan sa buong Pilipinas. Na kung sino man ang pipirma doon, sila yung makatanggap. Pag once na mailabas na ng Bangko Sentral or yung mga reserves of gold nila, nilabas ko po ito sa kanila. Is that the reason why na parang they can buy everything? Parang may nagsabi na rin sa akin, parang binenta na ang mga ginto natin, wala na tayo. Binenta ng mura. Yun ang alam natin, ayun ang bago din sa akin. Pareho tayo. Parang gano'n, hindi mo dapat binenta yun. Hindi dapat binenta. Hindi dapat binenta. Napakamura daw Baka binenta. nag-cash Kung out. yun ha, hindi mo sinasabi. Baka nag-cash out na. Kung may papayo tayo sa ating mga taong bayan, sa mga opisyal ngayon na nakaupo, ano kung pwede niyo maging mensahe sa kanila sa nangyayari?